Andiyan na ba kayo? Pakipasa na lang ng link doon sa kabila, sa taga Cavite. Isa lang ang ating laptop eh. Pakipasa nyo na lang po. Live na po tayo. Live, live, live. Ilang araw din tayo hindi nakapag-live. Maraming mga anak ng Diyos na umuusok ang mga labi nila ng buhay. Tuloy natin ating serye mga guys. Sino ba ang pwede magpasa dyan ng ating link? Mayroong mga pastor na naghihintay ng ating live. Ilang araw tayo hindi nakapag-live, so medyo nagtatanong sila kung mag-live tayo ngayon. Ito na. Ayan, si Ate Nat. Ate Nat, pakipasa na lang doon. Andiyan na rin si Ate Sina. Alright. Let's do it. Glory, 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 glory. Rebeseke, rebesendere. Yeshua HaMashiach. Amababase. Rebese. Yeshua HaMashiach. Oh, God is Almighty. Jesus Christ is our Lord. Hallelujah. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Amen, guys. Nandiyan na kaya. Let's do it. Basahin natin ating nabinbin na serye. Tingnan natin anong ating matutunan. At dapat tayo matuto ka. Dahil pag hindi, may iwan tayo sa kangkungan. Ha? Leviticus. Leviticus tayo. Chapter 21. Balikan natin ating serye. 21 verse 17 hanggang 21. Tingnan natin. Speak. Oh, wala pa rin pala akong Tagalog. Verse 17. Speak unto Aaron, saying, whatsoever he be of the seed of the generations that has any blemish, may kapintasan ng mga anak, ng hari ng mga hari, ng great high priest, let him not approach to offer the bread of his God. Huwag kayo lumapit sa Diyos kapag tayo ay may kapintasan. Kaya maraming mga panalangin, worship, paglalapit sa Diyos na tila bang bingi ang Diyos. Taon na binilang, wala pa rin. Samantalang kailangan mo na sana. Ang iyong ama ay talagang alam niya rin na kailangan natin. Pero bakit parang makunat ang pagsasagot ng Diyos? Dahil itong pattern na ito ay nagganap ito kay Kristo. Sa buhay Kristo o sa mga Kristiyano. So kung tayo po ay hindi alamin ang mga kapintasan na ito, lumalapit tayo sa Diyos, kahit na ama natin siya, hindi po niya na ibibigay, hindi niya nasasagot dahil matapat po ang Diyos kasi. May salita na kasi siya eh. So, siya mismo po ay sinusunod niya yung salita niya. Eh kung tayo nga anak niya hindi sumusunod, paano naman? Eh hindi sa madamot ang Diyos, kundi hindi niya pwede kontrahin ang kanyang mga salita. Kaya nga, we walk by faith. Faith comes by hearing, and hearing by the word of our Almighty Father. Okay? So, naunawaan ko rin, napakarami sa atin. Mamaya, pag-usapan natin kung bakit ganon. Na hindi maiwanan ang mga nakaraan, hindi maiwanan ang mga natutunan nating kalumaan. Alright? Verse 18. For whatsoever man he be that has a blemish, he shall not approach a blind man. Yan. Pag bulag po tayo sa katotohanan, bulag tayo sa ating tunay na katauhan, malapit tayo sa ating Ama, pero hindi tayo nahaharap, hindi tayo nasasagot. Parang ganun. Na? So, patuloy tayo maging bulag dahil sa reliyon natin dati, hindi po pwede. Yung dati nating katawan, hindi na pwede. Lumipas na yun, namatay na yun. Pero yun yung dala-dala natin.
So, hindi pwede lumapit ang patay sa buhay. Sabi ng Diyos, ako ang ama ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi ako Diyos ng mga patay, kundi Diyos ako ng mga buhay. Binabanggit niya si Abraham, si Isaac at si Jacob, matagal na namatay. Ngunit bakit sinabi hindi ako Diyos ng mga patay? Ibig sabihin, si Jacob, si Isaac, si Abraham, hanggang ngayon buhay. Sa oras na nawala ka sa mundong ito, hindi ka patay pag Kristiyano ka, doon ka sa buhay. Ha? Yan nga nasa aklat ka ng buhay. So ang problema, buhay tayo sa mundong ito, patay nga lang ang buhay na ating sinasabuhay. So hindi pwede yun. Bulag kasi tayo. Blind or lame, kaya dahil sa pagkabulag, yan, pipilay-pilay tayo. Or he that has flat nose, hindi natin nadidiscern, hindi natin napupuna, hindi natin alam na tayo ay namumuhay na sa buhay na hindi buhay ng Diyos. Hindi natin napupuna ang ating kausap. Hindi natin napupuna, naaamoy kung anong espiritu ang dumadapo. Or anything superfluous. Ang superfluous naman, ito po yung may superiority tayo, may inferiority. Ayaw din ng Diyos yan. Dahil siya mismo, sinabi niya, hindi siya respecter ng person. Kahit nasa ministry tayo, kung tingin natin sa mga maliit na Kristiyano, tingin natin, maliit, dahil hindi sila nagtapos ng Bible school, hindi sila pwede magpastor, hindi sila pwede maghawak ng cell group, kapatid. Superfluous yan. Delikado pa dyan. Hindi po nakukuha sa pag-aaral, sa paaralan, ang karunungan ng banal na Espiritu. Doon lamang sa University of the Holy Spirit na kukuha yan, kapatid. Hindi masama ang mag-aral, hindi po masama. Dahil sa mundong ito, may mga pagkakataon na kailangan natin ang ating pinag-aralan. Ngunit kung dahil dyan tayo nagbabatay sa pagiging Kristiyano, sabi ng Bible mismo, wala tayong kasing kaawa-awa. Ha? Mabuti pa hindi na tayo naging Kristiyano. Dahil naging gapos pa yung pinag-aralan natin. Para pag malaki natin sa pulpito na tayong pinag-aralan. Naalala ko sa pastor, sabi niya, may lumapit daw sa kanya, pwede ba ako magpastor? Naku, sabi niya, paano ka magpastor? Hindi ka naman tapos ng Bible school. Ganun. Tumalikod yung tao. So, hindi ko sinasabing masama ang pag-aaral sa Bible school, ngunit napakaraming Bible school na imbis mabuksan ang mata natin, lalo tayo binubulag. Kaya hindi masama mag-aral sa Bible school kung tama ang Bible school. Nagturo tayo minsan sa isang maghapon, isang Bible school. Tinuro natin greater truth. Lahat, ang dean, ang lahat doon, hindi na tayo kinibo. Alright, so, verse 19, or a man that is broken-footed, putol ang paa, o broken-handed, hindi makahawak ng salita ng Diyos, putol ang paa, hindi makaakyat sa kanyang repent, sa kanyang buhay sa itaas. At marami pang example. Diba? Basta putol ang paa, yun na yun. Verse 20, o crookback, mga inano, ano bang crookback? Kuba. Nakuha na rin natin ito. Kuba tayo sa pasanin ng sanglibutan. Or a dwarf. Ayun, hindi na lumago. Hindi na tumaas, hindi na tumangkad. Unano pa rin hanggang ngayon. Pero kung magsalita, ang galing. Pero unano po sa mundo ng espiritu. Hindi po natin matakot, magulat ang espiritu ng Diablo at ang kanyang mga alipores sa ating katalinuhan na tao lamang. Hindi rin natin magugulat sila sa ating itsura
Pa, itsura ng tao lamang. Gulat na gulat at nangangatog sila pag naihayag ang tunay nating itsura in Christ. Amen? So, sunod, he that has a blemish in his eye, hindi tayo malabo ang ating paningin, may katarak tayo. No? Hindi natin makita yung dako paroon. Pa, kuha na natin ito. Kung talagang may time kayo, may daanan yung mga videos nito, ha? Dahil libre naman po ito. Manood lang kayo. May sa YouTube naman po ito. Or be scurvy. Dito po ating kukunin. Or scab. Dalawa. Scurvy or scab. And huli natin kukunin stones broken. Okay, verse 21. No man that has a blemish in the seed of Aaron, the priest shall come nigh to offer the Lord made by fire. He shall not come nigh to offer the bread of his God. Tingnan po natin ang verse 21. Ito po yung mga lahi ng high priest na sacerdote na si Aaron. Ikaw at ako pag Kristiyano, tayo po ay lahi na ng great high priest na huling Adan na nagbibigay buhay. Ang ating pinag-aaralan po, qualification of priest. Nadaanan din natin dito ang mga ingredients of the anointing. Sana may time tayo, balik-balikan. Hindi pa natin matalakay ng gusto yung worship na priest ang nangunguna. Hindi pa rin natin napag-aralan yung tumatawid sa Jordan River na priest din ang nauna. Nabanggit natin, pag sa Jericho, priest din ang nauna para wasakin ang pader ng Jericho. Pero sa inyo, panahon ninyo, talakayin ninyo kapatid, alamin ninyo. Dahil patuloy lang tayo bulag. Patuloy tayo pakinig ng pakinig sa nakagisnan natin. Kapatid, delikado tayo. Delikado tayo. Bakit? Hindi po takot ang diablo sa mabait. Hindi po masama ang mabait at matalino. Pero kapatid, please, ang kalaban natin ay Espiritu. Kalaban natin ay Diyos. Hindi po basta tao. At hindi sila iisa, dalawa, tatlo. Hukbo po sila, hukbo. Father Almighty, great I am, Abba. Kayo ang aming DNA, kayo ang aming buhay, at kasama mo na kami bago pa lalangin ng sanglibutan. At narito kami upang mayroong kakatawan, buto at laman, upang mapagharian mo ang iyong nilalang sa pamamagitan ng iyong katawan na puspos ng iyong buhay. Ama, narito kami upang ipahayag uli ang karagdagang karunungan mo. At ang aming pasasalamat sa iyo na nadagdagan mo na naman ng kaalaman ng aming mga puso na nakikinig-kinita ako na lahat kaming makinig ay may hayag upang sa kagalakan to you glorify. Ama, salamat sa dugo na walang hanggan. Dugo ng kordero mo, Kristo Jesus, na naghuhugas sa amin sa loob at labas at siyaring aming buhay. Salamat po sa pag-ibig mo. Patunay ng aming pagiging Kristiyano ay pag-ibig mo. Dahil kung hindi mo na ibigay ang bugtong na anak. Ama, salamat po at ibigay namin ng libre ang iyong ibigay na libre sa gabing ito. We bless you, we honor you, we glorify thy name. Great I am. Sa pangalan namin katuwiran naming buhay at aming katauhan, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, we dispatch you again, guys. Go forth. Go forth. And watch the air. And we bless you. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Dito tayo sa verse 20, guys. Ang sama natin ng scurvy or scab. Ang scurvy, galisin. Ano po? Pwede rin yung kulang. Sabi doon sa kulang sa vitamins.
Kaya nagdurugo ang kay lagid. Scarf din ang tawag doon. Meron din pong sinasabing scab. Ang scab naman ay may mga nakikitang bakukang sa kanyang mga katawan, pamamantal na naging tatak na sa kanyang balat. Kaya marami sa atin na nahihiya ipakita ang mga legs. Ganun tayo bata, marami tayong bakukang. Ano ang mga scarf at mga scab? Pag-aralan natin, kasi hanggang ngayon po marami sa atin gano'n. Kakasama na rin ako. Ha? Alamin natin kung ano ang solusyon. Itong mga galisin na pag-aralan natin, ay hindi pa pala. Hindi pala sa chapter. Tingnan nga natin guys, tingnan natin. Paano tayo nagkakaroon ng galis? Lack of vitamin C. Proverbs chapter 3. Bilisan natin. At mayroon pa susunod siguro. Proverbs, Kawikaan, chapter 3. Tingnan natin, Kawikaan, Proverbs, chapter 3. Medyo may sipon tayo. Medyo ito ang bunga ng tagal kasi ng wala tayong mga tauhan. Ayan. Minsan 24 hours tayo nagtatrabaho, 36 hours. Kaya hindi tayo nakaka-uwi. Hindi man pwede iwanan dahil mawawala sa kumpanya ang mga kliyente. Proverbs chapter 3 tayo guys. Chapter 3. Vitamin C. Yun natin yung mga vitamin C natin. Dito sa verse 7, be not wise. Proverbs 3 verse 7. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Verse 8, it shall be health unto thy navel and marrow to thy bones. Tagalog. Anong pagkasabi sa Tagalog? Tagalogin ko Huwag kayong manangan sa katalinuhan sa sarili niyong paningin. Matakot sa Panginoon at lumayo kayo, umiwalay kayo sa diablo, evil. Alright. Ibig sabihin, huwag tayong akala natin tama na magaling tayo dahil mataas ang pinag-aralan natin. Wise in our own eyes. Fear the Lord. Sinasabing fear dito ay nung wala pa buhay Lord ang tao. So dahil type and shadow ito, pattern, ang Lord dito ay buhay Kristo. Dahil si Lord ay si Kristo. Mag-revere ka, mahiya ka, matakot ka, dahil humihiwalay ka sa buhay mo na kapuspusan ng Diyos. Kapag naging palalo tayo, bumabalik tayo sa luma na katauhan. Hindi natin inahahayag ang buhay Kristo natin. Sa ganyan, tayo daw ay hindi humihiwalay sa diablo. Dahil ang ating lumang sarili ay anak ng diablo. Hawak ng diablo, hawak ng kamatayan. So matakot ka sa akin. Dahil humiwalay ka sa tunay mong buhay na Lord. Sa ngayon ng Kristiyano, ang buhay niya, Kristo. Sabi niya, kapag ikaw ay wala na o hindi ka na nananangan sa katalinuhan mo, or nagmamalaki ka dahil mas matalino ka sa iba, talino ng tao, matakot ka sa Pero pag hindi ka na ganyan, at ang buhay Kristo na ang ginagamit mo, kaisipan Kristo, humihiwalay ka raw sa diablo, sa kasamaan. Dahil daw dyan,
ang mangyayari sa iyo. Verse 8, ito raw ang desisyon na ito at kaisipan ni Kristo na ito ay health to thy navel. Itong navel na ito ay puso. Ito daw ay health. Ano sa Tagalog health? Kalusugan, kalakasan ng iyong pusod. Ang pusod, dito po, ito yung pinakasentro ng ating buhay. Pinakasentro na kalakasan natin. Ano ito? Pwede mo sabihin, puso mo ito. Pinakasentro, kaluluwa mo. Ito ng didesisyon sa ating kabuhay. Ang navel o pusod ay pinakasentro ng katawan ng tao. So mula sa navel na ito, sa pusod na ito, pag ito'y nasugatan, ang tao ay delikadong mamatay. Dahil ang pusod na ito, kapag nasugat, nabutas, ito po yung ang hangin na hininga natin dito, magkakaroon ng leak sa puso. Kaya pag pinanganak ang bata, tinatalian ng gusto ang puso. Pag natalian na, ikakat, at mula doon sa pagkatali, dahil dati ang hininga niya ay sa puso niya, nakarugtong sa ina. Pag pinutol na yung puso at tinalian na, hindi na siya hinga sa puso. Dito na siya hinga. May sarili na siyang hinga. Ganyan ang ginawa ng Diyos nung nilalang niya ang tao. Gumawa siya ng alabok, ginawa niyang katawan, at hininga niya. Nung mahinga niya, ang tao naging kaluluwang buhay. Nagkaroon siya ng sariling hininga, sariling desisyon. Ngayon, dahil naputol na kumbaga ang puso niya, sa oras na siya ay hindi nabubuhay sa hininga ng Diyos, binutas niya ang puso niya, ay wala nang dugtong. Kaya doon nakapasok ang kasalanan. Nalinlang siya ng ibang hangin. Prince of the power of the air, pumasok sa pusod, naniwala siya na kainin nila ang prutas na yan. So itong istorya na ito, pumasok ang masama sa kanya. So nawala ang kanyang kalakasan sa puso. Sumingaw. Kumbaga. At dahil doon, sabi niya, ang iyong marrow, ang iyong bulalo, ang kanyang bulalo sa kanyang buto, ay nagkaroon ng pagkabulok. Ngunit, kapag nag-depart siya sa evil, dahil bumalik siya sa kanyang buhay Diyos, sabi ni Ate Jewel, paano bumalik ang tao sa Diyos, sa Lord, ay buhay na niya Lord. Sabi niya, bumalik siya sa kaisipan ng Lord. Tama. Magandang revelation, napakaganda. At pag nabalik, sabi niya, kalakasan, sentro ng kalakasan mo na siya, puso mo, ay sarado ulit. Ito nangyari kay Job. Ng heads, ang covering niya na butas. Kaya nakapasok si Satanas para wasakin siya. So ganyan, sabi, matakot ka sa Lord. No? Dahil pag ganyan, bumabalik sa luma, magkakagalis ka. Magkakaroon ka ng bakukan. Dahil ayaw bitawan. Ayaw natin humiwalay sa luma. Kaya allergic tayo sa mga sinasabi ng tao. Nasasaktan tayo. Dahil very wise tayo in our own eyes. May PhD tayo. Okay. May master's degree tayo. Pero pagdating po sa Kristyanismo, usapang Diyos ito, kapatid. Usapang Kristo ito. Pag napayuhan ka, halimbawa, Pastor, may narinig po ako na medyo taliwas sa preaching mo. Pag ako pagsabihan mo niyan, abay, alamin ko yan. Ano ba narinig mo? Ano ba sinabi? Ganito, ganun. Abay, maganda yun ah. Ikaw, nga, mukhang kung tagi dito sinabi ko ah. Alam niyo ba na sa 100 natin pag-preach noon? Walang isang preaching natin na perfecto. Noon. Dahil hindi pa natin
sa pagbulay-bulayan ng gusto at kinig lang tayo ng kinig sa mga nagtitrik sa atin. Opo, hindi tayo sumisitas. Kaya nagiging fanatic nila tayo. So, hindi naman masama. At least, no, nagkukumahog ang puso natin makapamahagi. Pero, ang payo ko ay ating pagbulay-bulayan. Nangyari sa akin na ilang beses. Nagkaroon ako ng cell group, 7 cell groups. Bumili na ako ng guide sa bookstore. Day 1, day 2. Aba, nung may napanood ako sa TV, sabi ko, layo naman ito. Ang layo ng alam ko. Sinasabi niya, hinalungkot ko sa Bible. Sabi ko, iba ang pagkasitas niya. Iba ang pagkasilip niya. Wala nang binitawan ko yung guide. So, hinalungkot ko. May guide doon sa libro, kinukuha ko kung anong verses, pero iba ang pagkasitas ko. Sabi ko, ito palang tama eh. Tama palang pagkaunawa. So, mga ganun guys, no? Paano tayo galisin? Pag-usapan natin bakit ginagalis at nagkakaroon ng bakukang mamaya. Ha? Now, punta tayo sa sunod na verse natin. Ang sunod na verse natin, Proverbs 4. Dito sa Proverbs muna, mga pattern muna tayo. Proverbs 4. Tingnan kaya. Tingnan natin sa 22. O, dito sa verse 20. Proverbs 4 verse 20. My son, attend to my words. Incline thy ear unto my sayings. Ang type masyado ng kapintasan ng galisin at bakukangin ay dugo na kulang sa vitamin C. C. Ang word na anak ng Diyos ay naging Kristo. The word became flesh. Itinawag siya Jesus, the Christ. Christ, C. Vitamin C. So sabi niya, attend to my word. Attend to my Christ word. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Yan siya sabi. Gospel, katuruan, doktrina, or mabuting balita ni C, vitamin C, Kristo. It is the power of God unto deliverance, salvation, freedom. At sinabing, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Sa ibang talata, word of God, pero sa original, word of Christ. Salita ni Kristo. Dahil ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, binigay na kay Kristo. Sa ngayon, ang buhay natin at buhay mo ay vitamin C. Kristo. At may salita si Kristo. Ang salita na yan ay vitamin C. Attend to my words, incline thy ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Eyes. Bakit? Huwag daw umiwalas yung paningin sa iyong mata. Hindi paningin, hindi mata. Ibig sabihin, pag may vitamin C ka, may word of Christ ka, may word of God, wisdom, pag lumapit sa iyo ibang salita, sinasabi sa iyo. Ayon sa Isaiah 54 verse 17, sinasabi, every word that rises against thee, you condemn. Yung mga salita ng sanglibutan, sinasabi siya, hindi ka apektado. Bakit? Ang nakikita mo pa rin, ang nasa mata mo, ay salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay Diyos. Ang kaharap mo kung tunay na tao, ang sabi ng salita ng Diyos,
John 3:16, tinubos ko yun. Pareho kayo. Bago palalangin ang sanglibutan, kasama ko rin yan, kasama mo. Eh sabi niya, mahalin mo, kaaway mo. Mahalin mo ang iyong kapitbahay, dahil ikaw ay siya, siya ay ikaw. So, kung alam natin salita ng Diyos, na medyo mahirap din, ha? Kung hindi pa tayo sanay, pag sinabihan ka dahil we are wise in our own eyes, na-open tayo. Nagkakabakukan tayo. Nagkakagalis tayo sa tao. Kaya pag nakita mo yan, ginagalis ka. Minsan kapatid mo pa sa church. Pag nandiyan na yan, nag-aalisan na kayo. Ha? Bakit? Ibig sabihin, kulang tayo sa vitamin C. May mga kapatid tayo na makulit. Sinabihan mo na, pinayuhan mo na, hindi talaga nakikinig. Binigyan mo ng verses, hindi niya binabasa. Babalik siya at sasabihin pa rin yung problema niya. Eh wala naman akong kasalanan, siya talaga may kasalanan. Ang ginagawa natin pag mayroon tayo, kulang tayo sa vitamin C, ang salita ng Diyos ay wala sa ating mga mata. May inis tayo at pabayaan natin ang kapatid na ito. Tandaan natin ang prinsipal sa ating katawan, kung alin ang may bahagi na may sakit. Doon nakafocus ang lahat ng atensyon ng katawan. Para paghilumin, mawala ang sakit sa bahagi ng katawan. Pero ang nangyayari sa atin, pag may kapatid na may depresya, may sakit, umalis tayo. Pag dumarating na, dyan na, alis na tayo, tara. Para mapunan niya, hindi siya welcome dito. Yan po ay galis. Bakukan. Kaya, tingnan mo, minsan magtataka, ba't may galis ang buhay ko? Dumating yung kaibigan mo, kapatid natin. Nagpapapayo yun. Yung taray-taray naman kasi, taas naman ng ihi niya eh. Kala mo kung sino siya. Eh kasi apektado tayo dahil wise tayo in our own eyes. Wala tayo sa buhay Kristo natin. Paano kung nag-evangelize kayo, batuin kayo ng tayo? Hindi lang bato. Minsan, nag-pioneer tayo sa isang release ng tren na mahirap lang. Unang linggo, nilakad natin, binaybay natin buong release ng tren na yun, maabot lang natin. May mga bahay doon sa gilid. No? May megaphone tayo. May tumatawa, may nagiinuman, natural, no? Sabado ba naman? Sabi, bukas po, umaga, babalik po kami. Ganun. So, may isang kubo na walang dingding. Sabi ko, ano to? Kanino to? Sabi mo nga, kanino to? Bayaran natin itong linggo ito. Magkano ba to? Siguro mga 3 kami. So, wala naman umangking. Kung kanino yun. Basta doon kami, may bubong. Pag umulan kahit pa paano, no? May bubong. Sigyero. Linggo na, ito na. Pinagbabato na kami. Wala lang, okay lang. Ibang kasama ko wala. Tinawag yung kaibigan. Magtayo, sino ba yung nagbabato na? Okay lang. So, na linggo, hindi na bato, binato sa amin. Dumi na ng tao. Hindi na kami tinamaan, tumama sa bubong. Ang balot sa plastic, pero wasak. At bago kami dumating, ng linggo na yun, dinumihan nila. Kubo na yun. So, naglinis muna kami, hiram kami ng walis, balde yun, binalde yun. Tapos tuloy, siniga pa. Kinagabihan, pinagbato, nasagasa ng tren. Alam mo, hindi naman namin gustong mangyari yun. Balitang-balita doon, na siya talaga ang siga. Siya nagbato, sagasaan siya ng tren. Pagbalik namin yung Sabado, balita na.
Lahat ng tao tahimik at nakikinig na. Minsan nagbubuwis ng buhay, kapatid. Ah, Wala naman tayong layunin, kundi wala namang reliyon, kundi malaman natin ang katotohanan. So mula doon, napagpahinga tayo ng church. Anyway, kapag may galis po tayo, dahil mahilig tayo bumalik sa luma nating kamalayan, delikado po tayo, madali tayong apektuhan ng mundo ito. Mamaya talakayin natin ano ibig sabihin. So sabi dito, my son, attend to my words, my vitamin C. Incline thy ear unto my saying. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Doon sa iyong puso. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Buhay ang mga katagpo dito at kalusugan sa kanilang katawan. So, kapag tayo may galis pa rin, allergic tayo sa mga tao, allergic tayo sa mundo, pero hindi natin napupuna na kaya tayo allergic dahil nagpasakop pa rin tayo sa mundo. Pagsakop pa rin tayo ng mundo, sa libutan ito, na-open tayo. Dahil akala natin, katulad natin sila, kahit na sinasabi tayo taga-itaas, sila taga-ibaba pa rin. So minsan, sa ministry, kapatid, mayroon tayong pupunuan sa ating mga ministry. Sabi ni Pablo, pinupunuan ko ang kakulangan ni Kristo. Dahil nung kumpleto po ang ginawa ni Kristo, pangkalahatan. Lahat ginagpanan niya. Lahat ng panunukso, lahat ng paghirap. Pero sa kanya-kanya ating ministry, kanya-kanyang area of responsibilities, ito'y actual na battle. Na kung minsan sa harapan natin, meron tayong lulupigin. Nalupig na ni Kristo ang kanilang pinuno. Pero sa oras na yan, ikaw at ako na, representante ni Kristo sa area na yan, sa lugar na yan, kailangan natin bumalik. Sabi natin ngayon, bumalik tayo sa kaisipan ni Kristo para malupig natin. At kung hindi, masasakop tayo muli ng ating pagiging matalino sa mata natin. Samantala dito sinabi, ang salita ng Diyos, huwag daw umalis sa iyong mata. Sabi naman kanina sa Proverbs 3, do not be wise in your own eyes. Huwag talino ng tao ang nasa mata mo. Nawain mo, na gano'n din tayo noon. Baka mas masahol pa tayo. So, paano tayo galisin, maging lakas ang ating mga katawan, ay unawain natin sa pamamagitan ng huwag umalis ang salita ng Diyos, salita ni Kristo sa ating mata. Marami akong experience. At siguro kayo naman, hindi, marami. Kaya in-insult tayo sa gitna ng pag-share natin. Pero, alam mo agad. Dahil di pango ang ilong mo, napupunan mo agad kung ano yan. Sino? Alright? So, ito mga simple na mensahe para tayo galisin. Kailangan natin malaman. Punta tayo sa Joshua chapter 1 verse 8. Dito tayo sa Old Testament. Joshua, marami tayong titingnan. Sandali, ano pa? Joshua chapter 1 verse 8. Panahon na ni Kuya Joshua. Alam niyo itong verse na ito. King James Version ako magbabasa. Joshua. Si Joshua, Jesus, ay isa ang pangalan. Joshua verse 1, chapter 1 verse 8. This book of the law cannot depart out of thy mouth. Book of the law. Panahon ni Joshua, book of the law. Ngayon, panahon natin, book of life. Sulat kamay
baptism of Christ. I am the way, the truth, and the life. I come in the volume of thy book written of me, sabi ni Kristo. Itong book of the law, tinupad ni Kristo at isinulat sa ating mga puso. Kaya sabi niya, mula ngayon, ikaw ang naglalakad na sulat kamay ko. Hindi na siya law, principle na siya. Buhay na siya. Life is principle. God is principle. Hindi siya pwedeng magbago. So this book of life shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein, and anong mangyayari? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kung may galis tayo, ang ibig sabihin ng galisin ay patuloy na namumuhay ayon sa kanyang buhay tao lamang na umaasa sa talino ng tao lamang. Hindi sa salita ng Diyos na vitamin C o hindi sa salita ng Diyos na book of life or buhay. Walang naganap kung hindi sa pamagitan ng salita at ang salita ng katawang tao at nagsabi siya, ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Ako ang salita. Ng katawang tao, ako ang buhay. Walang tatalo sa buhay kailanman. Kamatayan man, sakit man, kahirapan, wala. So ang buhay na ito, na si Kristo, siya ng ating buhay. Ngunit kahit tayo ay may buhay Kristo, kung patuloy tayo mananangan sa buhay nating tao lamang, bikas na makasalanan, magkakaroon tayo ng galis, bakukan, dahil kulang ang ating dugo ng salita ng Diyos. Vitamin C. So, hindi natin mapapalakas ang ating sarili, hindi natin mapagtagumpay ang ating buhay. Ikaw daw mismo ang magpapayaman. For thou shalt make thy way prosperous. Hindi po masisisi sino man sa labas natin. Kung hindi tayo nag-ipman. Hindi tayo nananagana. Sabi sa 3 John, sabi niya, gustong-gusto ko, nais ko, na ikaw, aking minamahal, ay maging masagana at malusog. Pero sang-ayon sa kasaganaan ng iyong kaluluwa. Itong sentro, navel. Pag hindi kumakain ng salita ng Diyos, ang Kristiyano, wala sa kanyang mata ang salita ng Diyos. Ang mata niya nakatuon sa sanglibutan. Pag nakatuon na sa sanglibutan, hindi mo kayang lupigin ang sanglibutan. Ngunit pag ang mata nariyan ang salita ng Diyos na buhay, walang anumang sakuna, kahirapan, sakit sa sanglibutan, mananaig sa'yo. Bakit? Ang buhay na ito, higit sa anuman na ang buhay ay Diyos. Okay, so siguro sapat na yan sa Old Testament. May nakuha na siguro tayo. Punta na tayo ngayon sa ikatlong Juan. At balikan natin saglit mamaya kung ano ibig sabihin. Meron pa tayong time? May time pa tayo siguro. 3 John, ikatlong Juan. Marami tayong binabanggit na pero kung talagang gusto mong makalaya, kapatid, sa puso na hindi makamove on, puso na puno ng sakit, pagkabulag, bigati,
kahinaan, please, gumagastos ka rin lang sa ibang bagay, gumagastos ka ng panahon mo para pakinggan ng kung ano-ano, kung may sakit tayo, punta tayo sa doktor, babayad din tayo, at maraming research din ginagawa natin. Ako? So, ito libre. Isulat mo lang verses, at balik-balikan mo video na ito, at sigurado, walang sakit sa loob na hindi gagaling. So kung may binabanggit man tayong verses, pakinggan mo kapatid. Tandaan natin, wala po nakikita na hindi nanggaling sa mundong hindi nakikita. Kung mayroong pagkawindang-windang sa ating buhay at nakikita natin, tandaan po natin, nagmula lamang ito sa mundong hindi nakikita. Sabi, huwag humiwalay ang salita ng Diyos sa ating puso. Hindi nakikita. Dahil makikita mo, sabi niya, ang prosperity. Basahin natin din sa New Testament. 3 John, verse 2. Isang chapter lang po ang 3 John. Ikatatlong 1. Listan niyo po. Meron ba kayong problema sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa partner, maging sa sarili? No problem. Sa mag-anak, no problem. Dahil wala tayong ibang rerendahan. Sabi ng isang Amerikano, the greatest victory is to conquer oneself. Tama siya. Ang pinakadakilang tagumpay ay ang lupigin ang sarili. Anong sarili? Yung mali na sarili. Okay? 3 John, verse 2. Beloved, I wish above all things. Above all things. Marami pang things. Ano pa mga things? Di mabilang. Kotse, bahay, things yan. Pera, things yan. Ginto, bilang. Things yan. Kagandahan, things din yan. I wish above all these things. Itong dalawang ito, mangyayari sa'yo. That thou mayest prosper, managana, and be in health, even as thy soul prosper. Ang soul, ito ang invisible world. Pag sumagana sa loob, sasagana sa labas. Prosperity and health. So ano ang problema? Wala sa labas. Nasa loob. May problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa negosyo mo. Huwag mong intindihin. Ito intindihin mo. Pag nalinis ito, naging prosperous ito, naging masaya ito. Bakit? Dahil ang salita na vitamin C hindi lumipart, hindi humiwalay sa iyong puso, kapatid. Walang anumang sa mundong ito na pwedeng manaig sa buhay, salita ng Diyos na nasa puso natin. Kapayapaan sa puso, kapayapaan sa labas. May galis sa puso, may galis sa labas. May galis. Akala lang ng iba, okay lang kasi social sila. Pag social ka, kahanga-hanga ka. Sa oras na tinignan mong mahihirap, na para silang dumi ng tao, gagalisin ang buhay mo kapatid. Akala mo maganda. Ayaw ko dyan. Ay ko sumama dyan ako. Class ako. Nakahiya naman.
Tandaan mo, gagalisin ang buhay. Galian mo sa puso. Sa oras na inapi mo ang mahihirap, dahil may pera ka, kapatid, mag-umingat ka. Cancer ang karamihan. Nagalis, dudulot niya. Dahil sabi ng Panginoon, ang sino mang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa akin. Ako ang magbabayad sa kanya. Yung pag inapi natin ang dukha, kapatid, inapi mo ang Panginoon. Pag inapi mo ang Panginoon, hindi ka niya kayang protection. Papasok po ang kalaban. At ang pera mo, hindi ka kayang tulungan. Dahil may sakit na hindi kayang tulungan ng pera. Ha? So kung pastor ka man, pumasok kami minsan sa isang church. Ang pastor nila, celebrity pa yun. Hindi malapitan. Sabi ko, hindi pastor ito. Artista ito. Celebrity ito. Hindi tayo pwede dito. Kausap mo na, hindi makatagalog. Mas pango ang ilong niya sa akin. Ang accent niya, accent Ilocano, accent Bisaya, katulad ko. English ng English. Porque ba, alam mo, Australiano ako eh. Mag-i-English ka sa harapan ko para ma-impress mo ako. No. Kapatid, magkakagalis ang buhay. Huwag tayo magpa-impress. Kapatid. Dahil yan ay pride. Takot. We are not given the spirit of fear. Ang lahat pong yan, espiritu ng katakutan. Espiritu ng pagkatakot. Huwag tayo masyadong nakafocus sa kasosyalan na wala naman sa lugar. Pagkaharap po natin ang kapatiran, hindi naman sila kasing yaman natin o kasing sosyal natin. Huwag naman, kapatid. Magunos gili ka. Dahil ang hinusgahan mo ang Panginoon. Please. Pagpasok sa church, sino lang magandang bihis, yun ang hinihitian ni Pastor. Ang mga leaders din yun. Ito, may pumasok. Instruction pa naman ni Pastor. Maghanap kayo ng mga pera members. Ha? Kinakapos tayo ng budget. Lalo kang kakapusin. Dahil ang kakapusan ay condition of the heart. Kung ano sa loob, sa labas. Hindi ka malapitan. Dahil pastor ka, celebrity ka. Please, kung may lumalapit sa iyong gusot-gusutin, sabi ng Panginoon, entertain mo. Dahil minsan hindi mo alam, ang ini-entertain mo ay anghel na pala. Kapatid, huwag maging wise sa ating Panginoon. Alright? Magkakagali sa ating buhay. Please, kapatid. Dito sa lagi, pango ka man, ugod man ang ilong mo physically, kuba ka man physically, unano ka man, welcome ka rito. Ha? Dahil walang pisikalan dito. Ha? Mistisa ka man, o hindi, mistisa ka Afrikana, no problem. Ha? Dahil pare-pareho tayo ng pinanggalingan. Amen? Hallelujah. So, hindi tayo pwedeng maging masagana at malusog kung hindi masagana ang ating kaluluwa. Ulitin natin ang principle na ito. Pakinggan mo ulit. Verse 2, 3 John, chapter 1. Beloved, ang nagsasalita dito, ay ang banal na espiritu ng mahal na mahal tayo. Kaya niya tayo mahal na mahal, tayo ang sarili niya. Pag sinabi ni Jesus Christ, I love you. Pag sinabi ni Holy Spirit, I love you. Tandaan mo, ang ibig sabihin, ikaw siya, siya ay ikaw. Iisa ka.
Beloved, ibig sabihin sinasabihin niya sa sarili niya, ikaw at ako. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as, ito ang principle, thy soul prosper. Ang soul, tingnan natin tatlong bahagi ng matindi. Soul, emosyon. Wag ng emosyon natin ay down. Hindi nagpa-prosper. Kaisipan ng soul. Kaisipan ng soul, puso. Desisyon ng soul. Bahagi ng soul, ang salita, na naitanim ng kanyang kaisipan, sa puso, ayon sa kaisipan na yun, magsasalita ang kanyang labi. Doon malalaman ang desisyon. Ang desisyon, kapatid, ay hindi dahil plano mo, ganun gusto mo na. Ang desisyon, kung anong kapuspusan ng puso, magsalita ang dila. Yan ang desisyon. Kaya pag may nakita ka mali, ang sabi ng Romans 8:28, sabi niya, all things shall work together for your good. Come on! Sabi ng ama mo. All things, lahat. Hindi ilan-ilan na. All things shall work together for you good. Because you love God. You love yourself. You love your life. Zoe. And because you are called according to His purpose. Ayon sa kanyang layunin, kaya ka naririto sa mundong ito. May masama nangyari. Tingin mo, katakot-takot na resulta, pakawalan mo. Ang kapuspusan ng buhay mo na Zoe, Kristo, at banggitin mo. Ikaw, pangyayari, magiging sa ikabubuti kita sa pangalan ng aking katuwiran ng aking buhay, Jesus Christ of Nazareth. Yun ang desisyon. Ha? Pero pagtakot, hindi mo alam na nasa lumang pagkatao ka. Ang mukhang bibig mo, sis, bro, paano na ako? Pinabayaan niya ako. Hindi na niya ako pinapansin. Meron na siyang iba. Desisyon niya, kapatid. At ang ayon sa desisyon, ayon sa kapuspusan ng puso, nagsalita ang bibig, yan ang desisyon. Mangyayari. Nag-gets niyo pa? Pero kung pag masagana ang kaluluwa, lahat ng lumalabas sa kanyang dila, magandang desisyon. Prosperity and health. Okay? Wala kang galis. Gusto ko po maunawa natin ng desisyon na ito. Pag nag-prosper ang ating kaluluwa, ito po ang desisyon. Bago pa tayo ibaba sa lupa. Ito ang desisyon na kondisyon ng ating katauhan bago palalangin ang langit at lupa. Baka hindi mo nawan, punta natin. Ecclesiastes chapter 3, at dito tayo magwawakas. Sobra na ako? Hindi pa? Okay pa ba ako? Ate Sina ko? Ha? Ate Jewel, Ate Nat? Okay pa ba ako? Kuya Dindo, nandiyan ba kayo? Pwede ba ako mag-extend ng another 10 minutes? Anong oras ba? Shit. Alright. Ecclesiastes chapter 3, makinig! Pakiusap. Usapang Diyos na ito, ha? Usapang bago palalangin ang sanglibutan na ito. Kailangan alamin natin. Ito lang ang alam natin kasi naman. Kala natin, okay na itong alam natin. Hindi naman pala okay ito. Ecclesiastes chapter 3. Kanya kayo. Ano ang Ecclesiastes? Ecclesia. Ang Ecclesia means church. Katawan ni Kristo. So kapag binasa mo ito, si Kristo ito.
ikaw ito. Okay? Chapter 3 ng Ecclesiastes, verse 15. King James Version, basahin ko po. That which had been is now. Speaking of all the good things. But if you are, pag tayo ay nasa katauhang galising, pwede rin. That which has been is now. Ang nangyari noon ay ngayon na nga, nangyari pa rin. Ganun ba yun? Tagalog, wala akong Tagalog. And that which is to be has already been. At yung mangyayari pa bukas sa darating na panahon ay nangyari na rin. Ang nangyari ngayon ay nangyari na noon. At ang mangyayari pa bukas ay matagal na rin nangyari. And God required that which is past. This is a principle. At ang Diyos, hinahanap ang nakaraan. Tandaan nyo, Diyos ang naghahanap. Pag Diyos ang naghahanap, ang hinahanap niya, puro mabuti. Kasaganaan, kalusugan, kapayapaan, kadakilaan, kaluwalhatian. That which has been is now. Kapag ang hinahanap, ang naghahanap ay tao lamang, hindi Diyos, ang hinahanap niya, ang galis. Ang buhay, tao lamang, hinahanap niya sa labas. Sinisisi niya lahat. Hindi na niya ako mahal, hindi niya ako pinapansin. Mahal na mahal ko siya. Pero parang wala sa kanya. Yan ang desisyon mo. Lumabas sa dila, galing sa puso. Yan ang makikita mo. As a man thinketh in his heart, shall he see. Death and life are in the power of the tongue. Ano man ang kapuspusan ng puso, yan sasabihin ng dila. Decision niya, creation niya. Nag-create tayo. Dito ang naghahanap ay Diyos. Ano ang hinahanap niya? Yung nakaraan. Kailan yun nakaraan? Hindi yung kahapon lang. No, hindi ganyan yung nakaraan. Ay Diyos, hindi. Diyos po naghahanap ko. Kung tao lamang, ang hinahanap niya yung panahon na nakaraan. Oo. Pero Diyos ito. Pag hinahanap ng Diyos, ang hinahanap niya hindi panahon. Hindi nangyayari ng panahon. Nasakop ng panahon. Hindi po. Diyos ito. Ang Diyos po, wala siyang panahon. Wala siyang sukat. Wala siyang oras. He is from everlasting to everlasting. Kaya sabi niya, kung gusto mong makita ang bukas na sang-ayon sa nakaraan, alamin mo na yan din ang hinahanap ng Diyos. At ang Diyos na yan ay buhay. May hinahanap ba ang Diyos na buhay mo? Natural meron. Kapayapaan, magandang relasyon, kasaganaan, kalusugan. Gusto ng Diyos yan. At ang Diyos na may gusto niyan, buhay mo. Isa sa hindi natin alam. Kaya bumabalik tayo, nagkakaroon tayo ng galis. Bumabalik tayo sa ating pagiging wise in our own eyes. Ay dahil hindi natin matanggap na kahit Kristiyano na tayo, ang buhay natin ay Diyos. Wala kang ibang buhay. Lahat ng buhay mo noon, identities mo, lahat ng bunga noon, lumipas na. Namatay na bauna sa ito. Bago ka nang ilan, ikaw ay na kay Kristo. Si Kristo, kapuspusan ng Diyos
na siyang buhay natin. So kung Diyos ang naghahanap, mayroong mali ang sinusuot natin na buhay. Iba ang hanapin natin. Yung maraming nagpapakamatay, mapuna lamang siya sa TikTok, sa pamilya. Kulang na lang maghuhubad siya. Mapansin lamang siya. Bakit? Iba na Diyos ang naghahanap. Politiko. Huwag masaktan. Huwag mo sabihin, ikaw lang, ako rin. Kapag ikaw at ako, ang hinahanap natin ay yung sakop ng panahon at lahi. Magpapakahirap tayo, kapatid. Sukdulan maghuhubad tayo. Sukdulan pakapalan natin ang ating mukha. Mapansin na tayo. At ang bunga niya, galis, bakukang. Kaya tayo bumabalik dahil may bakukang tayo. Itong bakukang na ito nakatatak na sa ating katawan, sa ating puso, sa ating puso. Na nabigo ka, nasaktan ka, inapi ka, kaya kailangan mapansin ka, mapatunayan sa sanglibutan. Hindi na tayo papatapihin. Yan ang nananagana sa puso, kapit. Kaya yan makikita. Ngayon tingnan natin, anong hinahanap ng Diyos na nakaraan? Dahil Diyos ang naghahanap. Punta tayo, Efeso chapter 1. Hindi tayo magtatapos. Sabi ko nun, hindi tayo magtatapos. Dito pa rin magtatapos. Alas 7 na. Efeso chapter 1. Ito ang nakaraan na hinahanap ng Diyos. Diyos pa ang naghahanap? Ang Diyos ay walang oras, walang panahon, walang lahi. So, ang hinahanap niya ng panahon, ang hinahanap niya nakaraan ay yung wala pang panahon at wala pang lahi. Nag-get niyo pa? Dahil Diyos ang naghahanap. Ang naghahanap ay hindi sakop ng panahon at lahi. Sa mga tuwid, ang hinahanap niya hindi sakop ng sanglibutan. Siya ang gumawa ng sanglibutan. So, sa'yo sa akin, bilang anak at lahi niya, ang hinahanap po niya ay nung wala pang panahon at wala pang lahi. Dahil ganun tayo. Tingnan natin. Efeso chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, bless us with all spiritual blessings. Pag sinabing spiritual, hindi po sakop ng mundo. Hindi sakop ng panahon. Hindi sakop ng lahi. Pag sinabing spiritual, ito ay from everlasting to everlasting. Wala pang sanglibutan. Naroon na. Spirit, Diyos ito. Spiritual. Elohim. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings. All! Dahil lahat ng blessing ay mula po sa spiritual. Wala pang mundo, naroon na. All spiritual blessings, all in heavenly places in Christ. Pero ang sabi sa King James, walang places. Heavenly in Christ. Basahin ko, walang italic, ha? Blessed the God and Father of our Lord Jesus. Wala yung B. Blessed. Ano bang blessed? Pinagpala. Blessed the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly in Christ. Lahat ng blessings na ito heavenly. Nakatanggap ka na ba ng blessing na, oh, heaven,
Heaven, guys. Oh, heaven talaga. Ito yan. In Christ. Verse 4. According as He has chosen us in Him, in Christ, in God, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Predestinated. Sinabi nga, Diyos daw, God of predestination. Maaari mong sabihin, but God does not begin until He is finished. Yan sinasabi ng predestination. Ikaw at ako, kapatid, wala pa raw mundo. Nasa Kanya ka na. Ito ang hinahanap. Ang hinahanap ng Diyos na nakaraan ay nung wala pang mundo, naroon ka sa Kanya. Pinili ka niya sa sarili niya. At doon sa pagkapili niya, doon sa Kanya, punong-puno ka ng lahat ng maka-Diyos na pagpapala. At ikaw at ako ay bahagi na niya. Bago pa sa mundo. Pag hindi natin nakita, hindi maalis sa atin. Pag naalis sa mata natin, kapatid, babalik tayo sa lumang katauhan. Pasasakop tayo ulit sa panahon, sa mundo. Kaya pag nasabihan tayo ng taga-mundo, na-open tayo, nagkakagalis tayo. Sinabi ng doktor, nasakit ka. Alam mo, sinikod ako dahil sa sobrang puya. Ako po ang namamahala ng trabaho dito ngayon. Sa oras na pumunta ko na sa klinik, may isang Pilipino dito. Engineer siya. Karoon lang siya ng sipon. Dahil siguro sa sobrang puyat. Pumunta ba naman doon sa ospital ng pa-check up? Naku. In-isolate agad siya. Ganyan hindi ka pwede. Serban ka namin ng mga 14 days. Sabi ko, tol, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam, Kristiano. Ganyan pala. Paano ito? Kung without pay yung leave. So dito may sick leave naman. Tuloy yung shoulder mo. Ibig sabihin, hindi ka makalabas ng bahay. Hindi ka makagawa ng kung anong gusto mo. Then natural, naunawa natin, sila. Sipon lang yan. Inuman mo lang ng isang abusive yan, okay na. So, pag pasakop ka dyan, sila ang authority dito, i-isolate. Pero ang inaanap ng Diyos, sabi niya, ang nakaraan. Ano nakaraan? Wala pang mundo. Tingnan mo sa verse 3 kung ano ka. Purihin mo raw ang Diyos. Pagpalain mo ang Diyos. Dahil pinagpala ka na ng lahat ng maka-Diyos na pagpapala sa kalangitan kay Kristo Jesus. Dahil pinili na tayo sa sarili niya bago pa itatag ng sanglibutan at dahil doon, ikaw at ako, predestinated to be the children of God. Pag nakalimutan natin na tayo lahi ng Diyos, anak ng Diyos, kapatid, ang mata na ito matatakpan at makikita natin sa limutan, kaya tayo ginagalis, balik tayo sa ating mga bakukang. Oo, marami tayong galis noon, bakukang noon, hindi naman. According as thy soul prosper. So, para maalis ang galis sa buhay, ano ang alagaan? Kumain ng vitamin C, Christ. Ang sino mang hindi kakain sa akin, wala siyang bahagi sa akin, sabi ni Kristo. If you drink my blood and eat my flesh, may bahagi ka o bahagi kita
So kapatid, simpleng mensahe, pero sana makuha natin. Huwag natin sisihin ang labas. Huwag ka tumingin sa labas, tingnan mo sa loob. Dahil lahat na nakikita natin sa labas, galing na sa loob. Nanghihina ka ba? Mahina sa loob. Ang tingin mo, pinabayaan ka. Dahil nasa loob, sinasabi, pinabayaan ka. Baguhin mo. Magugulat ka. Makita mo, bunga. Dahil kung ano nasa loob, yun makita mo sa labas. Di na siya sweet sa'yo. Kaya hindi ka na rin sweet. Iisip mo, di siya sweet. Ay kung kulot-pukyutan na sa loob mo, hindi sweet siya sa'yo. Ganun yun. Tandaan mo ito. Dito tayo magsara. Ito po ang principle. Sana mag-gets na. Ang lahat ng tao sa paligid natin, mga bagay, nilalang sa paligid natin, nag-uugat lahat sa atin. Ulitin ko. Ang lahat ng tao sa pamahay, sa paligid natin, trabaho natin, sa school natin, ay nag-uugat lamang sa atin. Kung ikaw at ako nakaugat sa Diyos, lahat ng tao sa paligid mo, lahat ng kalikasan sa paligid mo, ay mabuti. Dahil nag-ugat ka sa Diyos. Sabi ni Kristo na ito, I am the vine. You are the branches. Ako ang puno, ikaw ang sanga. Manatili ka sa akin, mamumunga ka. Pag hindi ka manatili sa akin, tatapusin kita. Tutapon kita doon sa apoy. Ibig sabihin, hindi tayo nag-ugat sa Diyos. Kaya ang bunga natin, pinaapoy. So maraming akala nila, ang Kristyanismo ay reliyon. No. Ang Kristyanismo, ikaw mismo, ang Diyos na nagkataon ka. Yung buhay mo Diyos. Pag nakaugat ang ating puso sa ating Diyos, na ating buhay natin naman, ikaw din ang ugat ng lahat ng mabuting bagay, mabuting tao sa paligid. Pag umiwalay ka dyan, you are wise in your own eyes, sabi ni Jesus. Umiwalay ka sa akin. Hindi ka na natili sa akin. 1:15 pa sa inyo. So, sino ang sentro? Tayo po ang ugat. Masama man o mabuti. Saan tayo nag-ugat? Anong hinahanap natin? Yung nakaraan, nasakop ng panahon o lahi, o nakaraan, bago palalangin ang langit at lupa, naroon ka na sa Kanya, nakaugat ka. Pala ka ng lahat ng makadyos na pagpapala sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Dahil pinili ka na bago ka itatag sa sanlibutan. Saan ka nakaugat? Pag umugat tayo doon, sabi ng Diyos, nakita ko ang nakaraan. Patuloy natin ulit-ulitin. Ecclesiastes 3:15. At balikan mo ang Efeso 1:3-4. Yun ka. Yun ako. Yun ang hinahanap. Lumihis tayo rito, kapatid. Sabi niya, ako ang puno, ikaw ang sanga. Pero hindi ka nagpatuloy sa akin. Ikaw rin ang ugat. Ang lahat ng negatibo sa buhay. Wala tayong sisisihin. Please. Patuloy kayo mag-subscribe sa Panginoong Jesus sa kanyang mga vlogs. Patuloy din kayo dito makinig. Libre lang. Medyo mag-spend ka lang ng time ng isang oras. Pero pag nakuha mo ang sikreto na ito, lahat na nasa puso mo, yan ang nakikita. Dahil lahat ng tao sa paligid natin, nagugat sa atin. Kung masama ang turing sa atin, nagugat yan sa atin. Kung mabuti ang pakipagrelasyon sa atin, nagugat yan sa atin. Hindi sa kanila. Dahil alam natin ang prinsipyo. That which has been
now. That which is going to be has already been. And God required that which is past. Anong past? Pinagpala ka na kapatid. Pinili ka sa Kanya bago pa lalagyan sa sanglibutan. Ibig sabihin, ikaw at siya, iisa, bago pa lalagyan sa sanglibutan. Yan ang hinahanap niya. Yan nakaraan. Pag yan, nagugat tayo sa puno. Kaya tayo mamunga sa masagana. Very simple. At yan din ang ginagawa natin araw-gabi. Lahat ng tao at pangyayari sa ating paligid, nagugat sa atin. Kailan? Anong ugat? Saan tayo nagugat? Depende sa pinag-ugatan din natin. Nag-ugat tayo sa buhay nating luma. Makasarili. Anak ng Diablo. Tao lamang. Lahi ng unang Adan. Yan ang makikita natin. Pero, pag ikaw at ako, nagugat sa tunay nating ugat na huling Adan, Espiritu na nagbibigay buhay, sabi ng Ama, nakita ko. Nakita ko yung anak ko. Amen? Father God Almighty, salamat po sa mga nakinig. At sa mga pusong bukas. Ama, salamat sa karunungan mo. Simple man, makatotohanan dahil ito araw at gabing aming ginagawa. Aking dalangin sa iyo, Aba, na lahat kami tunay na magising. Nang makita ka, ma-display ka, mahayag ka sa mundo ito upang patuloy ang paghahari mo at ang mundong ito'y magiging maganda. Dahil sinabi mo, nagpahinga ka in the seventh day at ang lahat ng ginawa mo ay very good. At niligay mo kami sa paraiso, sa lupa. At sinabi mo, ikaw na ngayon ang mamahala. Salamat at naganap ito sa amin ngayon. At ang aming pamamahala ay mula sa buhay mo na sa amin. Kaya puro maganda. Sa gabing ito, pinanalangin ko, Ama, ang lahat na nakinig na mayroon pa rin paglulupay-pay sa loob. Nasa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo, pinakakawalan ko sa iyo ang kalakasan, sa iyong kaluluwa, prosperity in thy soul. In the mighty name of Yeshua, receive it. Say it. My soul is prospering right now. In Jesus' mighty name. Agree and it shall be so. Bless you. Father, salamat po at nagganap lahat ito. And we give you all the glory and the honor sa pangalan ng aming buhay na ikaw rin ang katuloy, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, I thank you. Salamat sa inyong paggawa. In Jesus' name, I bless you, angels of God. Guys, you are blessed na naman. You are already blessed. Yan ang hinaharap ng Diyos. Kaya hindi ng ating puso na nakaugat sa Diyos. Pag hindi ganyan, hindi tayo nakaugat sa Diyos. Amen. Bukas talakayin ulit natin sunod ng mga pahayag ng Diyos. Amen. You are blessed. I love you guys. I love you. See you tomorrow. Hopefully, meron tayong nuggets bukas. 8 o'clock. Gumising ng maga. Matulog ng maga. Mga launa, alas 2 maga. I love you guys. Good night. Thank you sa mga nakikinig, sa mga nag-post, sa mga nag-comment. Thank you. Salamat Ate Nat, Ate Sheena. Sino pa naman nandiyan. Good night, guys. See you. Bye.